Ayan po at magandang araw po sa inyong lahat ng mga subscriber ko. Sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ligtas sa anumang uri ng mga sakit. Bagkus ang darating sa inyo ay blessings na walang katapusan. Ayan po at ito po at nandito na naman po ako at nagbabalik ang inyo pong abang lingkod para po dito sa ating raffle draw. Ano po? So ito po ay pang sa part 62 na po ito na kung saan po ay ngayon araw na ito ay 10,000 po ang bawat isa na mabubunot. Ano po? At ano pa ba? Ayan po at mayroon po nag-comment doon sa ating hindi ko malaman kung dito sa Birana Live Studio TV o dito sa John Birana Vlogs. May nag-comment po na ating subscriber na sa Nueva Ecija daw yata ay mayroon nang naitala na COVID. Sabi ko naman po sa inyo na darating po at darating sa atin yan. At kaya nga po, araw-araw po rito yung aking paalala sa inyo na mag-ingat po kayo. Lalo po ngayon po ay namamayagpag rin yung dengue. At ito po ay napakadelikado rin po ito at talaga namang tunay na nakakamatay ito. So yun po, ingat po kayo. At hindi bali na po dito sa kwan, ayoko na magpaalala na mag-ingat kayo dyan sa AIDS kasi nga sigurado naman ako na wala namang lumiliban, wala namang masyadong makati siguro sa inyo. Hindi kagaya nitong mga politikong ito na hindi makontento sa isa, dalawa, kundi 5 yung mga kabit nitong mga ito. Kaya sila yung unang mga tinamaan ng COVID ay ng AIDS. So hayaan na po natin sa kanila yun at deserve po nila na silang lahat dapat magkaroon na kasi lahat naman po yan may mga kabit eh. At yun. Pero ito po kanina, i-plini ko na po ito doon sa kwan. Doon sa in-upload ko kanina ng alas 8 na sa John Birana Vlogs ay sa Birana Live Studio TV, plini ko na po ito. Pero ipa-play ko pa rin po ito para lang po mayroon kayong nalalaman kung bakit ganito karami at parami ng parami yung mga naghihirap natin mga kababayan dahil dito. Mahigit 24 na tonelada ng ginto ang ibinenta ng Pilipinas mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ito raw ang pinakamalaking gold sales sa buong mundo sa nabanggit na panahon. Sa datos mula sa Best Brokers, mahigit 24 na tonelada ng ginto ang ibinenta ng Pilipinas mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ito raw ang pinakamalaking gold sales sa buong mundo sa nabanggit na panahon. sa datos O tingnan nyo, tayo ang napakalaking bilang ng toneladang ginto ang naibinta natin. Ang tanong po dyan, nasa na po ba yung pinagbintahan ng mga gold na yan? Ayun po, winaldas na po ni Tikbalang na Romualdez. Lahat po yan. Hindi napapansin? Ay kung ngayon lang yung pagpipirma lang ng mga dapat ma-impeach si Sara Duterte, tigwa 150 million na yung mga yan. Ngayon po, ayaw pa rin niya sumuko. At diyan sa mga ipinoporsige pa talaga niya na ma-impeach si Sara at gumastos na naman po ng 1 billion. Imaginein mo.
Grabe. Ay, 1 billion ba? 100 billion? See? Grabe. Tingnan nyo ang kawaldasan itong tikbalang na ito. So, saan po pulutin itong mga kababayan natin? Okay, maswerte pa po kayo na mga nandito dahil kahit pa paano ay nakakakain pa kayo. Pero yun pong mga iniikutan ko, iniikutan ng buong team ko, grabe po. Kung inyo pong makikita lang kalagayan ng mga ito, grabe. Talagang kahit gaano yata katigas yung puso mo, kahit kasing tigas pa ng adobe ang puso mo, talagang iiyak at iiyak ka. At imagine mo, wala sila lahat. Ultimong cellphone, wala po sila. Ultimong yung mga nangyayari sa kapaligiran, wala po silang alam. Kaya maswerte pa rin po kayo na nanonood dito dahil kasi kahit pa paano ay nagkakaroon kayo ng kaalaman sa mga nagaganap sa ating kapaligiran. Hindi po kagaya nitong mga talagang hindi ko malaman kung mga isinumpa ba itong mga taong ito or talagang yung hanggang doon na lang ang kapalaran nila. Pero naniniwala po ako na kaya po nangyari ito. Talamak na kagutuman, talamak na talagang kahirapan ng ating mga kababayan dahil po din sa mga politikong mga kawatan. Yan po ang alam ko. Kaya po, sana nga ay lalo pang kumalat yung AIDS dito sa mga politikong ito. Dahil para mamatay na ng mga hayop na ito. Sobra ng pinaggagawa nito. Imaginin mo, 24 tons. Ang ibig pong sabihin ng tons, tonelada po yan. 24 tonelada na ginto yan. Kaya tayo nga raw yung pinakamalaking amount ng numbers of tons na bininta sa kabuuan ng mundo. Imaginin mo yan. Inubos na talaga nitong bangag na ito ang pera ng bayan. At ngayon, talagang lalo nitong tikbalang na ito, ay gumastos na naman ng hindi lang po ako sure kung 1 billion o 100 billion. Kanina po na-discuss ko na yan kasi nandito sa harapan ko yung kopya, ngayon po wala na sa akin So yun po. Grabe. At sana kaya nga po yung mga nandito na mga nanonood at mga subscribers ko na rin, maswerte pa rin po kayo. Nakakapanood pa rin po kayo na itong channel ko. Hindi po kagaya, sinabi ko nga po sa inyo, maniwala kayo sa akin. Pag kayo lang ay makasama ko lang na, sa pag-iikot namin itong mga regular naming mga iniikutan na ito. Demonyo ka na lang o satanas ka kung hindi tutulo ang luha mo sa mga taong ito. Grabe. Dahil dito sa pagiging kawatan nitong mga politikong na dapat yan ang tutulong sa inyo. Dapat yan ang tutulong sa ating mga kababayan para kahit papaano ay umangat man lang ang buhay nitong ating mga kababayan. Pero sila na mismo ang naglalagay at sila mismo ang pumapatay dito sa mga kababayan ko. Ganyan po kasasama at kadimonyo itong administrasyong ito. Dahil walang pakundangan kung maglustay ng pera, walang pakundangan kung magbigay na lang ng magbigay na hindi naman kanilang pera. Grabe. At yun nga po ang nakakalungkot talaga sa
Dahil sa sobrang kagahaman itong mga politikong ito, ay hindi na po tumataas or hindi na po bumababa yung kahirapan ng ating mga kapwa Pilipino. Pataas pa po ng pataas, parami pa po ng parami yung bilang ng mga taong hirap na hirap sa buhay. Kung sa pagkain na nila, hirap na sila. Ano pa kaya kung magkasakit itong mga ito? Ano ito? Mamamatay na lang po ito. Lalo't itong mga hospital natin dito sa Pilipinas, kung wala kang pang-deposito, hindi ka natatanggapin. At yan ay matagal ng problema yan. Pero ang sinasabi ay bawal daw yan, bawal ngayon. Pero meron pa rin pong gumagawa nun. Pag wala kang pera at magkasakit ka, sinugod ka, wala kang pan-deposito, sa gusto nilang magkano man ang deposito, hindi ka natatanggapin. Tapos, kung inyo pong maalala, na pera na ninyo, pera na natin, kasama ako dyan yung pera ng PhilHealth kung saan-saan nila nilagay. Nitong si Risa Hontiveros, diba? Kasama yan sa nangulimbat ng pera ng PhilHealth. Kung saan nila i-divert yung pera ng PhilHealth na samantalang para sa inyo, para sa ating lahat yan. Na dapat sana, kung tutuusin, wala na sana tayong dapat bayaran sa ospital kapag ka nagpa-hospital tayo. Yun ang totoo. Yun po ang hindi ninyo alam. Kung tutuusin, wala po tayong babayaran. Dito lang po sa atin sa Pilipinas na milyon-milyon ang binabayaran natin sa ospital. Pag nagkataon pa, gumastos ka na ng milyon-milyon, patay pa yung pasyente. Na kung tutuusin, wala na tayong dapat bayaran kasi napakalaki po nung pira ng PhilHealth. Yan ay yan yung mga contribution natin. Tingnan nyo. Pansinin niyo. Magpa-hospital kayo ngayon. Nag-bill kayo ng 100,000. 100,000 Alam nyo ba ang ambag lang ng PhilHealth? Maswerte ka na kung may ambag ang PhilHealth na 10,000. Makakaltas yan doon sa 100,000 na bill mo. Na kung tutuusin, yung 100,000 na bill mo, makukover na yun ng PhilHealth. Kaya ang kaso nga, ninakaw nitong tikbalang na ito. Inilipat doon sa pinamigay na ng mga AX, mga tupad at kung ano-ano pa. Ganyan kahayop itong putang inang na ito. Tikbalang na ito. Ewan ko kung nasaan pa ang batas. Kung mayroon pa bang umiiral na batas dito sa atin na lagi na lang itong mga mahihirap nating kababayan ang nasasagasaan. Lagi na lang itong mga mahihirap nating kababayan ang nagsasaper ng kahirapan. Sana, daanan na kayo ng pulir ng mga animal kayo, mga politiko kayo. Sana, mamatay na lang kayong lahat ng mga hayop kayo. Nakakabwisit lang kayo. Hindi na kayo dapat na binubuhay mga hayop kayo. At sino ba yung sa totoo lang parang wala nga akong ganang magparapol ngayon sa sobrang init ng ulo ko. Dito sa mga nakikita ko, wala nang ibinalita kung hindi yung impeachment na yan. Kanya-kanyang bidahan, kanya-kanyang pagalingan, ay mga bubo naman ito, mga putang ng mga abogado na ito, ng mga hayop na ito. Lalo na yung abogadong defensor na yun, na kamag-anak yata niya ni Miriam Santiago Kung kamag-anak niya ni Miriam Santiago ay nakakahiya ka. Dahil napakatalino ni Miriam Santiago, ikaw lang yung defensor na bubo. Hayop ka. Bida-bida ka na hayop ka. Wala ka namang alam. Anyway,
ay sana po ay kahit pa paano ay na makakatulong itong ating mga pabarya-baryang binibigay na ito, binubunot na ito dahil ayun, talagang pagtulungan nyo na pong makumplito yung subscriber doon sa Birana Live Studio TV kasi konti na lang po at makukuha na natin yung 150,000 para po maibigay ko na po yung 1.5 million na ipaparapol po natin dito para po masundan na natin yung 2 million, masundan na natin yung halaga ng kamuting dilaw na 3.5 o 3.6 million. Yan po, at pagkatapos po yan, hindi ko na po alam, parang gusto ko nang lumayas at buwisit na buwisit talaga ako rito sa Pilipinas. Ito, lalo na itong mga buwisit na mga politikong ito. Buwisit na buwisit na ako, makakapatay lang ako rito sa mga hayop na ito. Anyway, bunutin na po natin itong kuha na ito. Unang bubunutin natin at mainit talaga ulo ko. Oy, lalaki po. Congratulations, Rodel Aguas. Yan po, Rodel Aguas po. Congratulations. At at ihanda yung cellphone ninyo para pagkatapos ito tatawagan kayong sekretary ko, no? Para doon sa address kung papaanong ipapadala sa inyo itong napanalunan ninyo. So, yan. Ito, ang pangalawa. 10,000 po ito ha, bawat isa sa inyo. Clarita Ocampo. Clarita Ocampo, yan po. So, congratulations at pakiready yung cellphone ninyo para tawagan kayo ng sekretary ko. At pasensya na po kayo ha, talagang sobrang galit ko. Parang kumukulo ang dugo ko dahil ang dami, parami itong mga, grabe itong mga kababayan natin talaga na ang dami po talagang hirap na hirap sa buhay ngayon. At nakakaawa naman hindi tulungan. At nadadaanan na rin lang namin. So, grabe, ang maiiyak talaga kayo sa sobrang dami ng mga gutom nating mga kababayan. So, pasensya na po kayo at medyo mainit lang talaga ulo ko. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.